In Cebu, residents are also preparing for the possible passage of Tropical Depression Bashang. And for the latest, we have our man in Cebu, Dale Israel. Dale, how's the situation there and have the rains and winds intensified? Hapon, Denise and Lord, we are here in Cebu City where heavy rains were experienced last night due to Typhoon Basha. However, no major incidents were reported. This morning, light to moderate rains and drizzle continue to affect Cebu up until now this afternoon, while steady rainfall also is being experienced in the southern part of the province. The Ivy Typhoon is expected to make a landfall anytime now. It's the southern portion of Cebu province. Denise. Okay, Dale, alam natin matindi yung sinapit ng Cebu, nitong mga nagdaang bagyo. Kamusta yung paghahanda ng mga LGU para hindi na maulit yung sinapit noong bagyong Tino naman? Tama, Denise. Authorities are now continuously monitoring yung mga major creeks and rivers, including the Mananga River, which has, as of this time, has not yet overflowed. The Mananga River is one of the waterways that caused widespread flooding during Typhoon Tino, where many houses were submerged. In connection with this, 8 buses also from the city government were deployed starting last night to assist stranded passengers when the rain intensified. These buses continue to operate now along the routes in the north and south district of Cebu City to ferry stranded passengers. Denise. Yung level naman ng tubig dyan sa mga ilog, Dale, kamusta? Kausap natin, Lord, si Governor Pamela Paricuato kanina, nagpunta siya sa Mananga River at hindi pa naman ito maapaw. Ang Mananga River ngayon ay isa yung malaking ilog dito sa Cebu, sa may Talisay City. Maapaw yung bagyong Tino at binaha yung maraming bahay sa Talisay City. Ngayon ay hindi pa maapaw yun, pero constant yung monitoring ng mga otoridad dito. Yun din ang Butuanon River doon sa Mandawi City ay minomonitor din ng LGU. So far, it has not yet overflowed din naman, Lord. Dale, maiba lang ako ng konti. A few months ago, nag-report tayo ng mga sinkholes that appear there, di ba? Yan ba, yung mga areas ba na yun ay binabantayan din? Because alam natin, heavy rains could affect those sinkholes as well. Denise, yung sinkholes actually is on the northern portion ng Cebu Island. Mm-hmm. So, hindi gaano apektado yung mga nakatira malapit sa mga sinkholes. Pero pinomonitor pa rin ito ng Cebu Province, ng Provincial Disaster Management Office, ang mga sinkholes na ito, ganyan malayo ito sa apektado ng bagyong Basyang. May mga areas na ba, Dale, na nawala ng tubig at kuryente? So far, Lord, ngayon ay wala pa namang mga lugar na nawala ng kuryente dito sa Cebu City at sa southern portion ng Cebu Province. Sa Southern Cebu Province naman ay patuloy pa rin ang serbisyo ng kuryente. Abiso lang ng mga utilities that they will manually shut down power in case needed yung during extreme conditions na. So safety reasons like if lalakas yung hangin sa mga lugar ay to turn off kagad nila ang kuryente. So wala pa naman tayong mga report dito na mga apektado. Ganon nga, incident. Dale, yung preparasyon palagi para sa bagyo ay matagal muna dapat bago yung bagyo. Naalala natin a few months ago, nag-report ka tungkol sa may mga dredging na nangyari sa mga major waterways dyan. At pagkakaalam mo, ano pa ba yung iba mga preventive measures na ginawa ng gobyerno, halimbawa, Dale? Ang ginagawa ngayon ng Capitol, provide na lang sila ng preposition yung mga relief goods, mga relief materials, para actually nagpunta doon si Governor Pamela Paricuato at piniposition yung mga relief items doon sa Malboal at sa iba pang mga lungsod doon sa southern Cebu, which is close to the possible landfall area of the typhoon. Sabi, nag-monitor din sila ng mga rivers, yung malalaking river dito sa Cebu. Sa Metro Cebu, dalawa lang yung malaking river, ay yung Mananga at Butuanon River doon sa Mandawi at Mananga River doon sa Talisay City. Yun ang constantly minomonitor ngayon ng mga LGU. Bigyan mo lang kami ng idea kung gaano kalakas yung ulan dyan ngayon, Dale, or hangin, if ever. At kagabi, napakalakas ng ulan. Wala medyo hangin. They said na tubig ulan dito. Kagaya nung sa Typhoon Tino. Pero ngayon ay mas hindi na medyo drizzle na lang, medyo ampon-ampon na lang yung ulan dito sa Cebu City. Pero in-expect na mas malalakas yung ulan
dun sa southern portion ng Cebu kung saan tatama yung landfall sabi ng PDRM. Okay. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Ang ating One News Cebu Desk, Dale Israel. Thanks, Dale.